Freedom Radio. Today's news and your favorite music. Linamon, Lanao del Norte. 91.5 Freedom Radio. Your Freedom Radio. Pulso Mindanao. Ang problema hanggang sa kasalukuyan akin pang nakikita. Mindanao. Pulso Mindanao. Adlaw karong nga Miyerkules pitsa 16 sa bulan sa Setyembre tuig 2020. Ug gikan karong mataknahan tunon niya mga alas 9 sa kabuntagon mag-uban kita kauban kini inyong ubos nga alagad John Enriquez. Dinhi lamang mabati sa Freedom Radio 91.5 MHz sa inyong mga FM radio. Nanukad sa Pagsibya dinhi sa Linamon, Lanao del Norte. O kauban ako sa technical control si DJ Laika Bonjenti. Ug usab ang atong manager engineer Rodi Katubay kauban sa atong mga kapulso reporters. Kami mo timbaya may buntag, may pagpaminaw, may pagpanikay-sikay. Maayad sa salom, magandang umaga, mapiya kapipita, good morning. O absubo ngadto sa ato mga kaigsoonang badyaw. O usab mayong buntag, mayong pagpaminaw sa 44 ka mga barangay sa Dakbayan sa Iligan nga atong mga suking tigpaminaw. Lakip na niini ang ato ang tawagan ang ito ang walo ka mga lungsod dinhi sa lungsod sa Linamon, Lanao del Norte. O karon taon mga igsoon atong mabati ang atong pagpakighinabi kang former mayor Franklin Quijano sa Dakbayan sa Iligan nga maoy Chief Executive sa Philippine Veterans Development Corporation nakabase sa Taguluan, Misamis Oriental. Apan siya na karon ang gituboy, siya na karon ang mulingkod isip commissioner sa tawagan kining Senior Citizens Commission. Usa kini siya ka national agency mga igsoon karon panahon na. Onya si Mayor Franklin Quijano maoy molingkod niini. Garbo nato kini sa Dakbayan sa Iligan nga nakabaton kita og usa ka national executive nga mao na nahimong commissioner sa bag-ong natukod nga Senior Citizen Commission. Og ayaw magbiya mga igsoon karon taud ato siyang hinabion og sa dili pa ta moadto sa unahan ato sang ipalusot ang tawagan ang atong mga pangimbitar pangimbitar sa Seaside Restaurant. Nagaagda kanyo usa ka manindot nga kananan daplin sa dagat nga halal na pagkaon garantisado tungod kay Hanas ang chef cook nga tigluto niini expert nga maoy tigluto sa Principe sa Saudi Arabia samtang dito pa siya nagtrabaho sa miaging mga panahon. Aduna sila'y nagkalinlaing lamia mga pagkaon sama sa linutuan sa mga 5-star hotel. Ang Seaside Restaurant abli kinis tanang adlaw sugod sa alas 10 sa buntag. Og modali sa kanunay init nga mga pagkaon sa linutuang karning baka sama sa bulalo, soup number 5, halang-halang og aduna sub sila sinigang kanding, aduna sila mixed seafoods. Abli sila hangtod sa alas 10 sa kagabion. Aduna sila mga short orders, mudawat sab sila sa catering services o aduna sila'y eat all you can kadapit sa 3 sa matag bulan. Ang Seaside Restaurant kanunay mipatuman sa mga health protocols o diha lamang nahimutang sa Purukdos, Maguong, Linamon, Lanao del Norte. Unahan lamang sa Maguong Barangay Hall sa dagat nga bahin subay sa National Highway kung gikan ikaw sa Dakbayan sa Iligan. Ang Seaside Restaurant gipanag-iyaw gidumala ni Mr. Libertad
Flores. Matawag sa cellphone number 0975-261-3714 o landline number 227-0448. Seaside Restaurant. Og taud-taud mga igsoon ha. Pasensya lang gyud mo. Ay gyud mo biya niya kay atong hinabion, ha? Atong hinabion gyud si former si Mayor Franklin Quijano. Ako di man ko mag-former ani niya eh. Kay muagi gani kag mayor gyapon ang imuhang address, ang i-address sa imo. Dili na siya walay violation na, ha? Ina na mga igsoon. So dili ta mag langan taud mga kuan lang pila lang ka minuto ato na siyang hinabion kay garbo nato ni sa dakbayon sa iligan nakaangkon tag usa ka tawo nga mo lingkod sa mga national government agencies. Talagsaon ra kay ni. Unya mao lagi wala pa ta ka hibalon sa iyang plano sa politika. Pero ang ato alang mga gustong mahibaw-an mga igsoon nga sa iyahang pagka tawagan ni sa iyahang pagka chief executive sa kuan kining FEBIDIC, duulan tulo ka tuig, muragwa pa man siguro siya magtuig dia. Muragwa pa siya magtuig, dia sa kuan, dia sa FEBIDIC. Kay kuan man kining murag na-appoint siya dinha murag after sa 2016, 1 year after na-appoint siya, so 2017. So 2020 man karon, no? 2017 gyud more or less nasa mga 3 years nga siya maoy economic manager dia sa FEBIDIC. Then karon bago lamang na tukod o na-create kining Senior Citizen Commission nga tawagan kining siya ang pioneering niining maong opisina nga gitukod mga igsoon. Okay. So mo ni pero ayo lang mo kakuan dia ato siyang paaboton kay kuan man kanang pwerte man ka busy po ni tawhana gud. Kita ang musabot na lang niini kay ang tao nga pwerte ka busy talagsa ragid naton ni madakpan pero kini si Mayor Franklin dili ni siya mobalibad kung ato ni siyang interviewon. Sa ingon ana mga igsoon unya dinhi sa tuang tawagan ni adunay gipahigayon nga virtual press briefing sa PIA sa PIA kaghapo adlaw anya atong dili ta manglangan atong dawaton si Kapulso Nards Kanoy sa iyaha mga pulso sa mga balita karong buntaga. Kapulso Nards, kumusta? Good morning. Okay, Kapulso John o Kapulso Engineer Rudy Katubay, no? Diya sa pidang video, may buntag. O sa dili pa ta mo kuan bro mo padayon sa atong Kapulso karong buntag ato sa itimbaya ang atong mga listener no? Sa lungsod sa Lugait, sa Kalangahan o diha sa Misamis Occidental o sa Oriental. So atong Kapulso karong buntaga John, mao kini atong Kapulso karong buntaga, matud pa kapin sa 400 ka mga PU jeep drivers sa Iligan ang nakadawat karon adlaw og tag 6,000 na ayuda gikan sa gobyerno. Mao kini ang gibutyag ni LTFRB Manager Eli Jamla. Matud pa ni Jamla na ipaagi sa Imreler ang pagpanghatag niini gumikan niini sa posible adunay service charge. Og sa laing bahin sa atong report, og matud pa 11 o 17 ka mga pulis sa Iligan nga nagpositibo sa COVID ang nakarecover na ang unom. Naka-quarantine pa og matud pa ni Major Cherel Valderrama na gipaagi sa swab testing sa CDO ang 11 ka pulis og sa dihang negatibo ang gipapauli na sa ilang mga balay. Atong update sa Kapulso Mindanao, kini si Kapulso Nard Kanoy, nagbalita. Good morning. Okay, daghang salamat Kapulso Nards Kanoy. Moni, salamat sa LTFRB. Nga nihatag sila og ayuda kabahin niini nya
atong adunay 400 ubay-ubay gid no ang public utility vehicle sa kuan iligan. So mo na siya mga igsoon 400 kung dili ta masayop na sa tagka 5,000 kada kuan ba ni? Kada driver. Mao ni siya driver operator man siguro ni ang matagaan ini kay siyempre ang operator ang tag-iya sakyanan wala mo pud say kita, di ba? So panginabuhi man na ang tawagan drivers labi na no labaw na ang drivers sa ingon ana mga igsoon. Okay, so kagahapon adlaw adunay gipahigay nga virtual tawagan ni kining press briefing ang Iligan City no sa kining pagpahigayon niining COVID situation update. So mao na nya mao lagi kagahapon adlaw atong gimonitor ang online press briefing virtual niining Emergency Operation Center EOC din ang overall manager ang nagdumala si Mr. Leonel Royga ang city administrator. So ang virtual press briefing online mga igsoon kagahapon adlaw September 15, 2020 adlawng Martes gipasiugdahan sa Philippine Information Agency og gipangaluhan kini ni Miss Apipa Bagumbaran og usab ni Miss Christine Viajanti. Okay. So kagahapon anaa si Dr. Bonslim ang health cluster head sa EOC. Naasab si Fire Chief Inspector Boots Bauliti, naasab si Police Colonel Rolando B. Coya Jr. nga girepresentahan ni Police Major Cheryl Balderrama sa Iligan City Police Office. Naasab si Mr. Edward Bagwani, ang DILG City Director sa Iligan. O kagahapon sa hapon mga igsoon, na sa mga alas 3 sa kahaponon, no? Nahitabo ang virtual press briefing. So matud pa ni Dr. Bonslim ang cluster head sa Panglawas nga adunay total cases nga 535 confirmed cases sa COVID virus, coronavirus sa dakbayan sa Iligan. Kini langkob no nga adunay 104 nga gikan sa ALSI o returning OFW o okay, so ROF returning overseas Filipinos kana siya. Dayon 104 adunay 19.43%. Recoveries adunay 320 nga adunay naglangkob kini sa 59.81%. Og ilalom niini adunay bag-o nga mga recoveries nga 46 ni adtong pitsa 14. Na doon na nga matay mga igsoon nga 26 nga mulangkob sa 4.85%. Dayon adunay active cases nga 189 nga mulangkob sa 35.32% ug adunay 16 nga mga bag-ong kaso na ning active cases as of September 14. So mao ni siya ang update mga igsoon sa Iligan City. Unya insakto tong giingon ni kuan ni Kapulso Nards Canoy nga adunay 17 ka mga pulis nga natakbuyan niining virus og adunay 11 nga naka-recover na dayon doon na pa'y unom nga nahibilin. Mao na siya ang update sa ato ang puwersa sa kapulisan nga naigo sa COVID. Mao na siya ang mga update no kagahapon adlaw nya mintras gapaabot pa ta sa tawag ni Mayor Franklin Quijano ang ato ang bagong natudlo nga commissioner sa Senior Citizens Commission. Og sa pagkakaroon mga igsoon siya paghapon ang tawagan ni kining siya paghapon ang tawagan ni
kining Chief Executive sa Philippine Veterans Development Corporation nakabase sa Taguluan, Misamis Oriental nga usa kini siya ka economic zone mga igsoon ang FEBIDEC dinha sa Taguluan unya na-appoint kini siya ni President Duterte mga 2017 na. Sa ingon ana then dunay tungod kay mahitabo nini outgoing sa mga igsoon adunay transition no dunay transition busy kay ni siya karon nining mga mosunod nga mga adlaw gikan karon ug sa sunod pang mga semana kay i-set up pa man ni ang iyahang mga staff. So sa pagkakaroon ang iyang gilihok mga igsoon ang transition no nga iya nang i-turn over ang iyang pagkupot sa FEBIDEC ngadto na usab sa iyang successor. So wala pa ta kahibalo og kinsa. So mao na siya ang iyang kahimtang karon mao ni ang pinaka busy nga tawo karon sa tibuok kalibutan si Mayor Franklin Quijano. Og okay. So mao ni ato po daing kuan ato daing mga pagtimbaya sa ato ang mga kaigsuonan mga suking tigpaminaw sa ato ang mga kauban sa civil society organization, Forum for Peace o mga partner NGOs nakabase sa Iligan City, Lanao del Norte ug Lanao del Sur. Lakip na niini atong pagtimbaya sa may buntag sa Mindanao Emergency Response Network nga panahon nga dunay mga emergencies mo responde dayon kini mga sakop sa non-government organizations nga sakop sa MERN o ang atuang tawagan ni atong mga brothers and sisters sa Roman Sigma Fraternity and Sorority. Good morning ngadto sa atong mga brothers and sisters. Usab ngadto sa ato ang mga co-alumni PSFI, Filipino Shield Foundation Incorporated og sa tibuok nasod Pilipinas. Live ta karon mga igsoon sa Facebook page din sa ako ang Facebook page og live usab kini mahitabo sa ato ang YouTube pero mga special edition ang ato ang mga uploading sa YouTube. Og dili tanan ma-upload nato kay makita naman nyo daan din sa Facebook. So nana din ang ato ang mga reports. So yung nana mga igsoon unya good morning Malakas family, Bilabini family, Tampi family og Nunez family, Hinayas family. Ngadto kang Kagawad Bibit Hinayas sa Buski. Ug usab ngadto kang Felix Kagawad Felix Bayal sa poblasyon Linamon, Lanao del Norte. Og usab ngadto kang Kapitan Nilo Paho sa Maguong og mga health tips nato mga igsoon. Wa pa ta mahuman atong kuan katong diabetes. Ato tong kanunang isgutan kay mao ni ang medyo taas-taas ang statistics na ini mga igsoon nga nga klase sa balatian sa ato ang mga kaigsuonan nga Pilipino. So good morning lang diha ni Dr. Janyo sa lungsod sa Linamon nga mao ang Municipal Health Officer. Okay. So ato lang ipaabot no ang kahimtang mga igsoon ni adtong miagi semana nga sa dihang midangat dinhi sa Dakbayan sa Iligan si Secretary Galvez sa National Task Force on COVID-19 og nausab si Secretary Andanar sa PCOO, Presidential Communications Operations Office nga matod pa nga ang ilang pag-anhi ang pag-awhag no sa katawhan nga tumanon ang health protocols unya nangayo sila og assistance tabang sa media nga mapalapnag ang mga informasyon og pag-prevent sa fake news. So mao na ang mensahe ni Secretary Andanar diin ang media is a frontliner. Usa sa mga frontliners. So ingon ana mga igsoon onya adunay gitunol nga ayuda sa mga personal protective equipments si Secretary Galvez og
concern kay siya sa kahimtang sa atong mga frontliners sa atong mga health workers. So dunay PPEs nga iyang gidonol dili mo minus sa 2,000 ka mga PPEs mga igsoon. So gani resulta niini nga ang dakbayan sa Iligan hatagan no og usa ka laboratory, testing laboratory. Dinis dakbayan sa Iligan matud pa ni Mr. Leonie Royga ang city administrator o overall manager sa EUC nga adunay pagahimuon pagatukoron nga laboratory testing center diha sa City Hospital sa ato ang dakbayan sa Iligan. So isa na balik ta din sa pagbisita, naka-obserbar magud ta sa presentation nga mao lagi ito mga percent lang ang presentation. So mao nang dili magud na siya masabtan sa mga messages nga atong nadungog nga puro ra gid percent. Adunay 70% nga confirmed cases, adunay 40% nga active cases. Di man na masabtan mga sir, mga ma'am. Mao nang ato gina siyang kana bang sukit-sukiton ba? Mao tong nangutan na tani ni Mayor Rehencia kung pila magyud ay ang data. So nagkinahanglan ta og baseline data mga igsoon. Ay ta mo arrive sa mga percentile, no? Presentation kay di ka na masabtan. 70%. Pila man day baseline data ni mo na? Kabalo ka. Wala. Di ba? Sa mga naminaw, di ka na masabtan. Pero kung may ka, 70% is equivalent to 300 individuals affected by COVID confirmed cases. Masabtan siya. Ang 300 is equivalent to 70%. Di ba? Pero mo ingon lang kag percent, di ka masabtan, anak. Di ka masabtan. Bisa pagpustahan ay. Makikpusta pa ko Dr. Bonslim, anak. Di ka na masabtan, Dok. Di ba? Pasalamat na ninyo, Dok, nga karon imo na yung gipresentar ang baseline data equivalent to percent presentation. So, salamat ana nga natino ra gyud ka kadugayan. Kung dili ta magsigig yaw-yaw dinhi nga kanang percent butangin nag data, butangin nag baseline data aron masabtan. Mao bitaw to gipangutanan nato sa Mayor Rehencia. Mi ko mag si Mayor, mi istorya man gyud nga ang Iligan naay 378 during that time. Anyang iyang kang kuan 377 kang Dr. Bonslim, which is asa may atong tuhuan ang mayor o si Dr. Bonslim. Nana bitaw. So mo na, Dok, nga salamat kayo nga nakat-on ra gyud ka kadugayan kay ngano di makamutugan sa mga figures. Interviewon ka, dagandagan ka. Interviewon ka, dili ka mutugan og sa mga figure. Dili man na mao mensahe ni Secretary Andanar, dili man na mao mensahe ni tawagan ni Secretary Galvez. So kagahapon adlaw mga igsoon atong napamati gyud, no? Na nakita nato sa virtual press briefing nga tawagan ni nanagyoy figure. So mao na to atong gisibya kaganiha mga igsoon. So ingon ana lang unya dinhi pagyapon ta kanunay magpahimangno sa ato ang mga kaigsuonan kini kabahin sa tawagan ni kining kini bitang mga health protocols mga igsoon. Dayon do na magudtoy pangutana kagahapon kabahin ning implementation sa face shield. Do na ba ni daghang nadakpan ani. So ang tubag ni Police Major Valderrama matud pa niya nga ubay-ubay na nanay mga pila to 400 man siguro to. Ka mga personalidad nga nadakpan na sa violation sa health protocols. Og naning face shield gipaklaro niya nga ang face shield, ang pagsuot sa face shield diha sa public utility vehicles. Og sa mga public places. Pero primarily
PUB gina siya mga igsoon. Ha? Mao na siya. Dili na ingon nga sa tanang panahon isuot nimo ang facial bisag naara ka sa dalan naglakaw ka ikaw ra isa mag-facial ka. Pwede ra gani dili ka mag-face mask kung ikaw lang isa. Pero kung na public places kinahanglan kung mahimo magsuot lang permi og face mask gyud, di gyud pwede di ka magsuot. Dakpon gyud ka sa pulis balag ikaw ra isa. Naa diyan nagsuot ka na ka naglakaw sa dalan. Ha? Pag wala kay face mask, dakpon gyud ka. So mao na ang report ni Police Major Balderrama nga daghan na nadakpan. Violation na yung pagsuot sa face mask. Pero kani sa face shield, gipahibalo gyud niya nga ang klaro gyud niya. Ako moingon ko nga mo second emotion ko ana nga ang face shield diha gyud na siya isuot sa tawag ani sa public utility vehicles o sa mga public places isuot po na ninyo labi na kung daga ang tao. So ingon anang may tabo. Mao na siya ang pamahayag ni Police Major Balderrama. Lakip na niadto sa iyang pamahayag ang 11 ka pulis. 17 ka pulis, 11 ang naka-recover o dunay unom nga nahibilin nga active pa hangtod karon. Ha? So ingon ana dayon mausab na ang nahitabo sa report ni Kapulso Nards Kanoy. Ha? Unya matud pa ni Administrator Leonel Royga nga adunay mga ayuda primarily priority ngadto sa atong mga kaigsuonan nga mga wage earners. Unsa man mga wage earners? Mao ni ang ato ang mga iyang ginganlan kagahapon adlaw ang mga drivers, kotsero, sikad, barbero, manicurista, o uban pa. Nga nanginabuhi nga karong panahon na walay trabaho. So dunay ayuda nga ihatag kaninyo, bugas, canned goods, ug uban pa nga makasustener hangtod sa implementation sa modified ECQ. Ingon na ang mga patak-patak lang ni siya nga mga information mga igsoon. Kay aron dili sad mahang, no? Dili mabitin nga to ang mga suking tigpaminaw nga unsa na may kahimtang sa iligan karon. So mo na siya doon na 535 as of September 15 kagahapon adlaw sa pronouncement ni Dr. Bonslim ang health cluster head sa kining gitawag og Emergency Operations Center EOC. Ingon na balik ko na ko daghang salamat Dr. Bonslim. Pasensya ka lang kung medyo doon na tayo mga kritisismo nga dili kompleto ang information nga inyong ipadangat sa media. Kaya ang media maglisod po og pasabot sa katawhan kung unsa ibuti pasabot ana mga percent. Pasensyahay lang kita. City Administrator Leonel Royga, sir. Pasensyahay lang ta sir kay mausab na ako ang nadunggan sa imong mga messages nga percent lang gihapon, walay figure, walay database. So karon kompleto na database percentile presentation. Salamat kayo. Hinaot sa sunod nga mga information mao paghihapon ang mga buhaton. So sa pagkakaroon adunay 32 ka mga matud pa kining barangays nga apektado sa COVID-19 dinha sa dakbayan sa Iligan. So doon na may 44 ka mga barangay ug sa pagkakaroon adunay 32 matud pa ni Fire Chief Inspector Bots Bauliti. So mao na yung pronouncement. Unya kini si Mr. Edward Bagwani ang atong DILG City Director sa Iligan. Matud pa nga ang suspension ni Kapitan Anduyan sa Tibanga wala pa siya makadawat og suspension order nga iyang iserve nga tukang Kapitan Anduyan. So far positive nga si Kapitan Anduyan masuspende sa umaabot nga mga adlaw. Tungod sa violation sa unsa man sa SAP ug unsa pa. Pero kay baloan nato nga si Kapitan Anduyan mao may padakop sa usa ka volunteer nga naghatag og bugas diha sa Barangay Tibanga karon siya nay dakpon. Unsa naman ni? Ang nagpadakop mao nay dakponon.
Unsa naman ni Kap? Tarunga ko nun eh. Explicari ko no tani. Why? Still lang ng lakawa. Naunsa naman eh. Okay. So, ingon na. Og, tataod. Doon na tayo mga headlines. Sa may mga headlines na ito, ani. Actually, doon ay LPA karon mga igsoon diya sa Leyte, no? Nakaduol lang nga sa kuan raman tani sa Luzon karon nakaduol sa Leyte, no? Doon na lang to mga 245 kilometers gikan sa east padulong diya sa Leyte. So karon ng adlaw duol-duol na gid ni. Nya sige nang ulan-ulan mga igsoon, mao ni nga maapektado puta dinhi sa Mindanao kabahin ini mga low pressure area, pero wala pa, dili pa ingon nga bagyo gyud, Okay, so nginana okay. Doon ay gustong manawag nato, pero sige lang advicean sa nato ning after 9 AM na lang. Okay. So, no? Dinhi sa mga health protocols mga igsoon, ato pagyapon gipahimangno balik-balik gini siya. Di gini siya pwedeng di nato isgutan. Ang health protocols mga igsoon, kini mga guidelines no sa mga pagprotektar sa ato ang tawagan sa ato ang panglawas. Dili ta takbuyan ining coronavirus. Ang kahimtang manggod mga igsoon tungod kay ang lawas sa tao mao magay atakihon aning tawagan kining coronavirus. Wala man normal man na kung atakihon sa virus ang computer. Normal man na virus ang computer. Ang imong Android cellphone na virus. Ang tawagan ang imuhang email, ang imuhang YouTube channel ug uban pa, Facebook kana takbuyan po na siya virus. Ang lawas sa tao halos na susama na lang niining mga butanga. Pero atong kinamduman mga igsoon nga ang lawas sa tao dili siya ordinaryo nga butang. Ang lawas sa tao dunay kinabuhi, dunay intellect, dunay pagbati, dunay panghuna-huna, dunay mga senses. Unsa may mga kung sa direta sa science, unsa may mga senses na to? Ang pagtan-aw, ang pagsimhot, ang pagtilaw, ang paghikap. Inana na siya. Dayon dili ang kinabuhi ang lawas sa tao dili ordinaryong butang. So doon na siya ay dignidad. Doon na siya ay panghuna-huna. Doon na siya ay tawag kining garbo. Inguna na ba? So mao na ang lawas sa tao, dili na siya sama sa computer nga mura na lang tag robot. Dili pod. Di ba? So karon ang health protocols nag-address ngadto sa mga panginhanglanon sa pagprotect sa ato ang panalipdan nato ang ato ang lawas. Sa unsa nga paagi tungod ni ining COVID-19 kining coronavirus mga igsoon nga lapnag na kay nga ato nahibaw-an din sa Freedom Radio nga usa ka non-living organism or sa elementary science non-living things nga kinahanglan atong panalipdan. Ang kinahanglan maprotektahan nato atong lawas na ining coronavirus. Nga naman, tungod kay non-living organism siya, dili walay tambal nga makaayo sa atong lawas. Kung masulod na ang coronavirus, ang virus din sa atong lawas, walay tambal para ana mga igsoon. Unsa may maayong buhaton? I-prevent nato nga dili mosulod ang virus sa atong lawas. Okay. Klaro, di ba? Sa paagi, kinahanglan magbutang taog, kining magsuroy-suroy na ganita diya sa gawas, naagi tayo face mask. Okay? Okay. So kung moanha ta sa mga public places,
kinahanglan suot og face mask as much as possible mo suot og face shield. Dinha sa mga public utility vehicles pampasahero ang sakyanan kinahanglan na ay face shield. Onya kanang mga sakyanan dia dunay barrier, dunay ali nga transparent nga plastic nga aron ang pisik mga igsoon dili maabot sa imuhang lawas o dili maabot sa imuhang mata, ilong ug baba. Kay mao gyud na siya mga entry points sa mga pisik nga mulagpot unya mga igsoon. Pero mao na i-maintain ang distansya 1 metro. So unsa nga nganong ingon ana man, distansya 1 metro. Tungod kay sumala sa mga pagtuon ang pisik ang pisik nga normal nga pisik di gina sa kabot og 1 meter. So para paniguro usa ka metro ug tunga pwede. Mas maayong pang lugwayan nimo. Igo-igo lang pod nga madungog pod nimo ang istorya sa imong kaistorya. Mao man ang importante dia ang pagistorya, So pinagi ana mga igsoon na protektahan nimo imong kaugalingon. Di ba? Pagsuot og face mask, pagsuot og face shield kung nasa public utility og distansya 1 metro diya sa mga public places, dayon hugas sa kamot. Ang paghugas sa kamot mga igsoon, importante kayo aron panalitan kung dunay mga instances nga nakahikap ka og mga butang diin ana nga lugar grabe ang tawagan ni ang virus, ang transmission o ang presence sa virus na ng lugara. Unya nakahikap ka ng mga barandilya, bangko, uban pa mga gunitanan ng sakyanan. So isa na sa mga tawagan ni posibilidad nga matakbuyan tawag virus. So mao na inigabot na to asa ta lugar maabot kung dunay tubig, sabon, manghinaw ta, di ba? Apan kung wala na siya kay tungod na ka sa tawagan ni commercial center na ka sa mga sa syudad o lungsod din ana ka sa mga tawagan ni commercial area nya wala available nga tubig nga imong ikapanghinaw. So, importante kayo magdadala ka gamay nga alcohol. Para at least ma-disinfect nimo ang imong kamot, ang imong skin, ang imong panit, aron masiguro nga walay contamination diha sa imong kamot. O sa imong tawagan ni kini imong mga panit. Sa ingon ana mga igsoon ang importante sa health protocols tungod kay matag karon niya dili ta kasiguro nga maigo ta sa virus o wa ta kahibaw asa tan dapita nakakuha ani nga contamination o ning infections. Mo lagi sa mga pagtuon sa ubang nasod gani di na nimo makita karon sa dili na nimo makita ang kahimtang mga igsoon nga ang Italy wala na nilagi bali tungod kay doon na sila mga ilahang kaugalingong pagtuon nga dili wala gitugot sa World Health Organization kining pag-autopsy sa lawas sa COVID patients. So sa ilahang pagpanuki-duki sa ilahang pag-autopsy sa mga Italian doctors, daghan ang ilang nakita ng mga blood clots sa mga veins sa ilalim sa lawas tao. Unya nakita nila mga igsoon nga kining blood clots mao niya ang hinungdan nga mubara moali sa pag-flow sa imong dugo ug diha mo sa dugo mga igsoon mauban ang oxygen. So kung mabara niya ang imong dugo mga igsoon blood clots, nahitabuan na dili na makasupply og oxygen ngadto sa imong baga, sa imong heart ug sa imong utok. Kung wala na gani ng oxygen mga igsoon,
magpasulabi na gid ng carbon dioxide din na kay namo gid nay ang ato ang lawas do nagyoy carbon dioxide nga maupod ang mo duso mo tulod sa kining oxygen padung ato sa atong utok. Kini siya nga mga component mga igsoon importante nga ang ato ang dugo normal ang flow sa dugo. Kay kung dili siya normal mga igsoon, mao na dayon ang bation na dayon nga dili na normal ang paghinawa. Di na bitaw dayon maghuot na mudugkan mga igsoon, di na kaginawa. Tungod na siya kay sa findings sa Italian doctors, nabarahan siya mga igsoon, alihan siya. So mao nang grabing kamatay nila dito. Grabing kamatay. Base po sa mga scientifico nga atong nasagap nga mga information nga 25 degrees atmospheric temperature mga igsoon sa atong environmental temperature kinahanglan dili moubos sa 27% kay vulnerable kaayo kung 27% below grabing atake sa virus. Ingon ana ang mga pagtuon mga igsoon pero kini base lang ni sa ato ang nakuha nga mga information. So kung maingon ta karon 27 degrees paubos, 27 degrees Celsius paubos, sa ato pa bugnaw na siya kung mag-aircon ka og 25 degrees Celsius, bugnaw na. Labi na imo na paubos og 20 degrees, bugnaw na gina siya. Bugnaw na siya mga igsoon. So samot na kung moabot na sa freezing point. Unsa man freezing point? 0 degrees Celsius. Mo na freezing point. So, unsa bot pa sa freezing point? Mag-ice baby. Mo na siya ang freezing point. So, kung mag-freezing point, samot na, di ba? So, dili po tayo maingon nga mao to hinungdan nga daghan nga nangamatay sa China, sa ubang mga nasod, Amerika, tungod kay bugnaw ang ilang panahon. Usa lang na sa mga findings. Mao na nga importante i-maintain na to ang ato ang tawagan ang kainiton pud sa atong lawas, di ba? Dinha sa ato ang kuan, diha sa mga thermal scanner, sa mga tawagan kini sa mga checkpoints, di ba? I-thermal scan ka. Aron mahibala kainiton sa imong lawas pila 35 point something, 37 point something. So 35 to 37 na diha mag-play, mag 38 critical na ka. So naa din na mga igsoon kinahanglan normal ang imuhang kuan, ang imuhang body temperature dili sa mo lapas sa 38. Kay kung pag-abot sa 38 questionable na ka. So kinahanglan kung papahulayon ka taud-taod thermal scan maor gyapon pagtataod ni saka na pud hinuon ang imuhang temperature kay kining kung do na tay dili maayong bation sa lawas mga igsoon hilantan ka musaka ang imuhang temperature tungod kay abnormal ang imuhang system. So mao na siya. Now, karon ang dinhi po sa mga pagkaon, mga igsoon, dinhi sa atong lawas man gud, doon natin gi-maintain nga pH, no, acidity sa atong lawas. Kanya matod pa sa mga pagtuon, 5.5 degrees, 5.5, ang acidity padulong sa 8, pH 8. So, kini diri sa taas-taas nga bahin, kini sa 8, kuha na siya, may pagka-alkaline na siya. Pero pag below sa 7, kini 5.5, vulnerable na siya sa atake sa virus. Kung acidic, gigayang ato ang lawas, mao na siya. Humok ra daw kung kahit na ma-dutlan ining virus. Labi na, sumala sa giingon ni Dr. Mark Torres sa MSU-IIT, usa ka biologist, nga ang virus tungod kay tawag sa kining non-living organism mo tapot sa lawas, muhawa, motapot, muhawa. Inana ang iyang description ining virus. Mao ni iyang kinaiya. Nakaroon sa inana nga mga kinaiya mga igsoon sa ato pa ang virus mga igsoon sa pagkakaroon napagalibot-libot na sa ato ang environment. Nakaroon kung above 27 degrees Celsius arang-arang na kay dili kayo grabe ang contamination, no, ang presence sa virus. Na dinhi sa atong lawas sa 5.5 pH padulong sa 8
vulnerable ta nga maigot ta sa atake sa virus. So sumala sa mga pagtuon ang atong kalanon, ang atong dietary attitude. Kinahanglan patasan pa nato ang alkaline. Mga pagkaon nga tawagan puno sa alkalinity. Unsa man ang mga pagkaon sama ni ining mga prutas, tanang prutas taas kay ng mga alkaline kanang saging, avocado, apple, kana sila, no? Unya protected pa ng imong lawas kung protected ang imong lawas sa diabetes mga igsoon kung ang imuhang gikaon nga mga pagkaon taas ang iyang alkalinity. Na din sa mga processed foods, dili lang na pag-unsa, poor gid kay na siya, poor gid ubos gid kay na siya og alkalinity. Ngano man na ang preservative mga igsoon acidic na sa daan. Kanang mga preservatives ba? So, gi-preserve ang pagkaon sa usa ka chemicals nga maoy hinungdan nga acidic ang iyang pH. Sa ingon na wala man ko mag-ingon ay mo kaon ng mga processed foods, ng mga chicheria diya. Minimize lang, i-minimize na to. Og tawagan ka ng mga sweets nga processed foods. Ang mga sweets nga natural food sweets sama ni mga prutas, minimal kayo ang sugar nga mo padulong ato sa ato ang dugo, minimal na siya. Ang katong akong giingon nga blood sugar nga usa day kini ang blood sugar usa day siya ka poisonous nga substance ngadto sa atong dugo nga mo poison sa atong dugo nga maoy hinungdan madaot ang atong pancreas. Kuha ninyo? Mura punta ni doktor. MD. Murag doktor. Bitaw, kinahanglan magud nato masayran mga igsoon ang diktar sa ato ang lawas. Dili man na ingon nga tungod kay dili ta doktor din alam ta magtuon sa panglawas dili oy. Importante kay kahibaw ta. Gani wala ko ilaing gi-maintain sa dugay-dugay nga panahon kinig yung coconut virgin oil. Mao gina mga igsoon ang atong gi-maintain kay nakita nato nga doon naman gud tay na hinabi nga chemist na pod, biologist to si Dr. Juan Torres karon chemist. Doon natin hinabi nga chemist nga iyang pagtan-aw sa tawagan kining coconut virgin oil, matud pa niya nga ang coconut virgin oil mo produce siya og good bacteria. Okay. Good bacteria. Unsa man ang good bacteria? Mao nay mo palig-on sa atong immune system. Mao nay mo fight against bad bacteria. Di ba? So, Clarex. Mao na siya. Ginagmay lang dili na alalang imo pong inon murag coke. Imno na tungabo ni mo na usa ka adlaw isa ka botelya di po na pwede. Kaon na lang kag butong. Kaon na lang kag butong kung mao mangaling. Kay ang coconut virgin oil diha man gikuha sa lubi. Sa ingon ana ba? Ang kahimtang mga igsoon nga tawagan mo-produce siya og good bacteria. Mano siya? Nakanindot na sa atong mga diabetic person. Abi ninyo, kung weak ang imong resistance, weak ang imong panglawas, dali ra ka taptan sa virus. Kung masakiton ka, nga weak ang imong immune system, maigo gyud ka sa virus. Mao na siya ang kahimtang mga igsoon. Mao na nga atong gitan-aw nga ang pag-maintain sa bisan unsa nga klase sa mga gitawag nato og tawagan kining traditional medicine. Actually kining coconut virgin oil bag-o man siya, dili man siya traditional. Ang traditional sa coconut virgin oil
ang lana. Kay bawo ba mo, di ba, lana, panahon sa kining Huwebes Santo, Biyernes Santo, o mama ni ting lana. O, si Kapulso Rick Arellano, ana, maayo kayo. Ha? Kanang mga lana sa Biyernes Santo, Huwebes Santo. Ana lang. Ito, kung gusto mo pakonsulta ng mga lana-lana, si Kapulso Rick Suito kay ana. Sumora ang ato ang gitanaw nga ang ato ang mga tawag ani kining traditional medicine wala pa na siya mawala. Bisan pa naa sa moderno nga klase sa kahimtang sa mga tambal, pero ang traditional medicine mga igsoon di pagyapon wala. Kanang mga therapy, traditional therapy. Kanang tuob, number 1 ang tuob. Sa atong mga katigulangan, wa pa'y doktor kanino tuob. Kanito wala pa'y doktor. Tuob na siya. Muna ang kahimtang, tested po na siya mga igsoon. Para na ako, maingon ko nga tested na siya, tinuod na siya. O hangtod karong panahon na, kaya ako ang usas sakop sa pamilya na igo sa mga symptoms ni ining COVID dito sa Cebu, walay laing himo mga igsoon tuob ra gyud. Tuob ra gyud. Nakaron diri sa iyang tuob, 7 ka tuob. Igo siya di na siya kabangon, tawagan ni dili siya ganahan mo kaon, nana ba? So nihugo gid sa mga igsoon sulod sa kabulan, 7 tuob. Tuob gyud butangan diya unsay mga dahon-dahon bitaw. Butang diya ay sus porbida. Basta kay isa ka bulan 7 siya, 7 nagtuob. Kuan gyud nibalik sa normal ang iyang panglawas mga igsoon. Sa pagkakaroon wa pa gid silang balik Cebu. Pa sila nagpalayo pa sila sa probinsya Cebu. Natuwa sila dito na Muyo. Tuwa sila ni Muyo dito. Ang ilahang balay manggod, dinhi dapitan sa Duol Pantalan, Cebu. Grabe ba itong COVID na. Diya siya. Niuli man siya. Gikan sila sa probinsya. Niuli sila diya sa siyudad Cebu. So pagkahibalaw niya nga namatay silang silingan, daghang gipang COVID silang silingan, withdraw, balik sa probinsya. Wala na. Nagbalo na siya COVID. So, mao na siya mga igsoon na tabo. Tested. Ang tawagan ni kining tuob. O, para na ako, tested po na siya. Kay ako ginang nasulayan po. Kana bang, inig kahilanta ni mo, tuubon ka. Tagaan rin kang malasadong itlog ug orange. Mabitan na nga, si Tiwi diri magpalit na gani siya og soft drink orange, Royal True Orange. Sama ni Tiwi kisa maghilanta nato diri. Yan na ba? So mo na nga kuha kayo kanang kining tuob mga igsoon epektibo na siya. Okay. Daghang tag mga health tips diri nga atong gi-practice. Gi-practice na to ni. Kining water therapy. Dili man na ingon nga bisag unsa na lang oras sa adlaw basta mainom ka og tubig, water therapy na no. Dili na siya. Dunay pamaagi sa water therapy mga igsoon nga kuan gina siya, epektibo gina siya. Mura ka og nagpuasa, fasting. While water therapy after sa imong water therapy. Usa ka Japanese traditional medicine practitioner ang atong nakuhang informasyon. Matod pa niya, muinom ka og tubig nga mukabat sa 565 ml. Sayo sa buntag dayong mata nimo, muinom ka na, equivalent na siya sa mga normal nga baso, 3 ka baso. 3 ka baso, kanang dayong mata nimo. Ayaw pang limugmog. Mao na imna. So, imno nimo na siya, 3 ka baso. 40 minutes, ayaw kaon. Walay intake. 40 minutes, walay food intake, walay inom og kape, tea, bisag unsa. Wala. 40 minutes, gikan nimo pag
inom sa tubig nga tulo ka baso. Hulata ang 40 minutes. 40 minutes, after 40 minutes, pwede na ka mukaon. So, bot pasabot, pag inom nimo og tubig tulo ka baso, mag-fasting ka og 40 minutes. 40 minutes ra imong fasting. Saro di ka kagwanta na sa buntag sayo, di ba? So, igo-igo po na siya nga, nag-inom ka og tubig, tulo ka baso, 40 minutes, mao na panahon nga imo na di ka magluto ana nga time, di ba? O, igo makaluto na ka, mukaon na pug ka, di ba? 40 minutes man. Oh, so mao na siya pero unsay epekto ani mga igsoon? Sa sulod sa entero adlaw halos magbalik-balik kag CR pangihi. Pangihi ka. Now karon kini siya natistingan po nato ni. Nahulgan ko ani og bato mga igsoon. Pagpangihi nako sa primero na kong therapy, hulgan gyud og bato. Kining bato bitaw nga transparent pangigsoon. Hulog na siya pagpangihi nako. So, bot pasabot nga kini siya nga water therapy epektibo labi na kun na kay kidney. Kidney stone na kay balatian sa kidney. Masugot sa dili bisan pa og maingon ta karon nga nag-edad at 40 pataas, 30 pataas. Nya mo ingon ka garantisado mga igsoon bay, sa ko wala gyud ko anang sakita kanang sa kidney. Wala ko sakit sa kidney gyud. Dili gyud ka kasiguro ana mangigsuon nga naman. Gikan pa ka sa gamay hantud kanida ko sa sige nimong kaon og mga pagkaon tanan-tanan. Dunay natural nga asin, doon na po'y asin gyud nga imong gi-intake kana imong gitimpla. Di ba? So doon na po'y mga natural food nga doon na po'y mga pagkaon nga dunay natural nga asin. Musulod na simon lawas, sulod sa 30 ngadto sa 40 ka tuig gikan pagkatao nimo. Siya ro walay asin nga na-develop na simong kidney. Ano ba? Sumo na siya hugasan sa pag water therapy nimo hugasan ang imong kidney. Mao siguro tong nahulgan ko og transparent nga bato. So far inana nya kung magsige ka pangihi sa entero adlaw mga igsoon wa na magpasabot nga do na kay diabetes. Kay matod pa dito sa health guide nga kana kunong do na kay balatian sa diabetes magsige kag pangihi labi na panahon sa gabi hasulon ka sige bangon pangihi di ba? So mao na siya ang mga symptoms. Pero kini lahi ni siya nga magsige kag pangihi nagwashing ka sa imong lawas. Niining tawagan ni kining pag-water therapy nimo sa buntag tulo ka baso. Tangtang gina mga igsuon ang bato sa imong kidney. Muna, importante pod nga magsige po kag inom og daghang tubig sa the rest of the day. Kay dili lang po nga, naka-water therapy na ko ganina, di na ako mainom tubig, kay mutambo ko ani. No way. Dili makapatambok ang tubig, mga igsoon, sultihan to mo. Ako, naalang ko i-maintain po nga alternate sa coffee o tea. Ato pong nabasahan ng tea, nga ang tea, mo kuan siya, makapamino sa imong hypertension. Kung high blood person ka, doon na kay hypertension, kung mag-maintain ka og tea, muubos ang blood pressure nimo, imong BP. Na may uban ko nga dili ganahan mo inom og tea kay dili ganahan walay sugar, kaya kailangan naagi sugar. No. Ayaw butangi og sugar imong tea. Pwede naman na butangan og lemon juice, lemonsito. Lemon juice tea. Tea with lemon. So yun ana, sultihan mo mga igsoon. 1 year after, hinoon, hinahinay ang akong pag-reduce. Kay matod pa sa health guide diha sa diabetes, kung i-reduce nimo ang imong timbang, layo ka sa delikado sa diabetes. So, naningkamo ta ana. Now, a year after, sobra sa usa ka kilo ang ako, sobra sa napulo ka kilo ang akong reduction. Simple ra, wala ko mag-maintain og kanang mga sa tawag ana kanang food supplement wala. Exercise ginagmay, then
mo na gi-maintain lang yun ang T. Dayon a year after more than 10 kilos na ako sa mga 12-13 kilos ang reduction ako sa akong lawas sa akong timbang. Mo nang daghan na tingala naniwang kuno ko. Normal nga naniwang ko tungod kay ako nang gituyo nga makagain ko og weight. Maka-reduce ko og weight. Kay hanga kay mga igsoon, ha? Kung dako imong lawas, fatty person ka, hanga kayo, makatikang lang ka og mga napulo ka dupa. Hangos ka, mura ka gi-COVID. So kinahanglan ta mag-experiment sa atong lawas. At the same time, kinahanglan aron maprotektahan atong kaugalingon niining COVID. Ako lang nang gi-share sa inyo ng mga information tungod kay gi-practice magud nako ni siya. Gi-practice na wa po ko maingon nga wala ko'y sakit. Di po ta ka siguro wa man po ko magpa-check up sa doktor. Pero ako nangayo lang ko og prayer no sa Ginoo nga protektahan gyud ko niya nga tagaan gyud ko kanunay sa maayong panlawas. Mao po na akong ipangaya sa Ginoo. Kay dili man maayo pod mga igsoon na magsalig na lang ta nga maayo atong lawas nya kalimot ta sa Ginoo nga siya man gyud ang magbubuot sa tanang butang sa kalibutan. Salig na kay ta sa atong kaugalingon. No way. Dili nga na pasalamatan nato ang Ginoo nga gitagaan tag maayong panglawas, di ba? Inana. Dagatag tips, basta kay mao na to. Wala makatawag si Mayor Franklin Quijano. Sige lang, daghan na kay taog mga pagtulunan nga atong gi pasabot sa inyo ha. Hinaot do na mo nakutlo sa ato ang mga discussions karong buntaga. So sa gamay nga higayon mga igsoon atong isgutan ng mga essential. Unsa man ang essential mga igsoon sa COVID. Panahon ni COVID. Kining mga panginabuhi essential ni siya. Klaro ni siya sa National IATF. Basta mga pagkaon, kining panginabuhi, trabaho, essential na siya. Daghang klases panginabuhi mga igsoon, negosyo, mga ginagmay negosyo, nga para sa ato ang mga kaigsuunan nga angayan tawag mabuhi sa ginagmayng paagi sama ni ining pagpamaligya sa mga pagkaon. Once pagkaon essential na siya. So depende sa local IATF kung ang mga gagmay negosyo nga dili pagkaon makalusot. Pero once pagkaon lusot gyud na siya permanente 100% gyud na siya. Dili man ta pwede magbuhat og balaod nga inconsistent sa national law. Wala pa man na siya mawala mga igsoon. Ang tawag ani ang ato ang balaod nga ang mga pagkaon essential goods siya. Hinoon kanang mga non-essential goods kanang sama sa semento, construction materials, depende na siya. Depende na siya sa lokal. Kay nag-deal man gud na siya og trabaho mga igsoon panginabuhi sa tao. Ang operation sa usa ka construction company o kining ato ang mga industriya, di ba? Kaya kung di nato na sila paluson, mag-shutdown ang planta. Di ba? O kung di nato paluson ang mga negosyo sa pagkaon, gutom ang abuto nato. Di ba? Okay. Atong gipanghinaot nga masabtan tani kay wa pa ni mausab ang balaod sa essential goods nga mulusot bisan pag ECQ lusot. Bisan pag ECQ mga igsoon lusot. Mao ni ang directive ni Lieutenant General Ilyasar. Wa pa na siya mausab. Mausab na ang directive nga ang media usa sa mga frontliners. Sa mga provincial areas, diin anaa ang mga media.
permanente na tungod kay frontliners, lusot-lusot na sila. Matod pa ni Lieutenant General Eliazar, matod pa niya, magbutang lang kag sticker sa imong sakyanan, media, then ipakita ang imuhang ID sa imuhang media organization. Okay. Wala na siya problema. Okay. Dinita sa pagkaon. Ang pagkaon, mga igsoon, is a business. Karon, kung dunay mangumpra og baboy, dunay mangumpra og isda, padulong dito sa bagsakan o padulong diya sa bukid kay palito niya ang baboy, palito niya ang baka kay matansahon karne para pagkaon. Dahil hindi nimo palutson, dili nimo pa agion. Ngano man, unsay rason? Ipakita unsa nga klase sa balaod ang imong gikuptan nga di nimo palutson ang negosyante og pagkaon. Kahibalo ba ka sa definition meaning sa essential? Importante. Importante sa ato ang kinabuhi. Essential siya, connected na siya sa atong kinabuhi ang mga goods nga gibaligya sa atong mga kaigsuon ng negosyante. Okay. Dinhita sa mananagat. Unsay balaod nagdili sa atong mga mananagat nga dili managat? Tagay ko og rason. Tagay ko Maritime Police, Coast Guard. Mangayo ko ninyo og unsay balaod nga inyong gikoptan diha nga dili pwede managat ang atong mga mananagat. Coast Guard, Maritime Police, doon na ba mo'y ayuda nga gihatag sa atong mga mananagat? Sige daw. Kabalo ko, Maritime Police, na inaminaw sa inyo hadya. Kahibaw ko nga nagmonitor mo sa mga karadyuhan karon. Pero tanaw na to ni, atong tanaw ni, kung unsa ang balaod nga inyong gikoptan diha nga dili pwede managat ang mga mananagat karong panahon na. Dunay mga mananagat nga dakpon tungod kay nilapas sa boundary. Hagas ba mo dakop og lapas sa boundary? Asang dapita, unsang balaura nga ang taga-iligan or ang taga-linamon dili makapanagat sa iligan o ang taga-iligan dili makapanagat sa linamon. Asang unsay balaod nga inyong gikoptan ana? Sige daw, kay buhatan na ito ka ni og special report. Tagay ko ninyo og telephone number sa Coast Guard o sa Maritime Police og maapuhon. Og atong istoryahon si City Director Police Colonel Rolando Cuya kabahin ni ini mga essential nga mga goods nga pagadakpon usab sa atong mga kapulisan. Kay para nako nakahinumdum ko dili ug wala pa mausab ang directive ni Lieutenant General Eliazar kabahin sa essential goods nga mulusot siya bisag unsang orasa. Wa pa na mausab nga directive sama sa media nga wala mausab ang directive nga frontliners ang media. So kinintanan naghisgot og mga balaod dili ang media maoy mo prove sa mga balaod kung dili kamo mga law enforcers maoy magpakita unsa nga balaod ang inyong gibitbit kay mao na ato ang hisgutan. Kay kung wala mo'y gibitbit nga balaod unya nagpataka na lang mo diha og hold og mga tao magka-problema gid mo. Okay. So wala na tayong oras mga igsoon din sa tuwan Tulumanon Pulso Mindanao sa ngalan lang sa Freedom Radio 91.5 MHz sa inyong mga FM radio nanukad sa pagsibya din sa lungsod sa Linamon, Lanao del Norte. Og kini paghihapon ninyo ubos nga alaga John Enriquez kauban ako sa technical control DJ Laika Abunjiti usab mga atong manager Engineer Rodi Katubay og sa tanan atong mga Pulso reporters nakip na nga ato ang mga Facebook viewers. Daghang salamat sa inyohang kanunay nga subay, pagtubay din sa ato ang Tulumanon, pagpaminaw din sa ato Tulumanon Pulso Mindanao. Kanunay puntos pamalandong ako ibilin kaninyo nini atong Tulumanon kanayon ang tinuod nga diwa sa demokrasya maangkon lamang kung ana ang pagpagabana sa mga yanong katawhan. Daghang salamat, Pulso Mindanao. Freedom Radio. Today's news and your favorite music. In Linamon, Lanao del Norte. 91.5 Freedom Radio. Your Freedom Radio. Pulso Mindanao.